1,500 para sa ganito kanipis na hiwa? Kalokohan! Sa Russia, isang balde na ng vodka ang mabibili niyan. Ito ang mga salitang isinigaw ng 62 taong gulang na si Ivan Petrovich habang tinitingnan ang presyo ng kinilaw sa isang kainan sa dampa. Isang lalaking 40 taon nang nakikipagsapalaran sa nagyayelong Bering Sea na may lamig na 40 dod. Ngayon ay nagngingit-ngit sa galit dahil sa presyo ng isda sa Pilipinas. Ngunit, mga kaibigan, ang galit na iyon ay naging hagulhol sa loob lamang ng 24 na oras. Nang ilapag ng isang matandang tindera ang isang platito ng bagong hiwang kinilaw sa harap niya at isinubo ito ni Ivan, tila gumuho ang kanyang kinauupuan. 40 taon. Wala pala akong alam tungkol sa isda. Alam niyo ba, mga kaibigan, isang katotohanan na 14 na mangingisdang Ruso na buong buhay ay nagsapalaran sa isa sa pinakamayayamang pangisdaan sa mundo, ang nabago ng tuluyan ng pananaw sa buhay sa loob lamang ng 4 na araw na pagkakadikit sa kultura ng pagkain sa Pilipinas. Namangha sila sa isang simpleng turo-turo na nagkakahalaga ng 100 piso, lumuhod sa maliit na altar sa bangka ng isang mangingisda, natulala sa husay ng kutsilyo ng isang chef at humagulgol dahil sa isang salita mula sa may-ari ng isang maliit na ihawan. Ano ang nangyari nang ang mga lalaking inilaan ang buong buhay sa paghuli ng isda ay makatagpo ng isang kulturang gumagalang sa isda? Ano ba talaga ang nakita nila sa Pilipinas? Pakinggan natin ngayon ang salaysay ni Jose Joey Reyes, ang interpreter mula sa International Fisheries Exchange Council, na kasama nila sa loob ng 4 na araw na iyon. Bago tayo magsimula, kung maaari ay paki-like at subscribe sa channel na ito. Malaking tulong ito upang maibahagi pa natin ang mga kamangha-manghang kuwento ng ating bayan. Magandang araw. Ako si Jose Reyes. Nagtatrabaho ako bilang interpreter at coordinator sa International Fisheries Exchange Council. Dalubhasa ako sa wikang Ruso at makailang ulit na akong nakarating sa mga rehiyon ng Far East. Naranasan ko na ring manginig sa lamig na 30 daglas habang hinihila ang lambat kasama ang mga mangingisda. Alam ko kung gaano kakapal ang kalyo sa kanilang mga kamay, kung gaano kabangis ang dagat, at kung gaano kababa ang presyo ng kanilang huli. Dahil alam ko ang realidad na iyon, masasabi ko kung gaano kakaiba ang mga pangyayari sa loob ng 4 na araw na ito. Hayaan ninyong ikwento ko muna kung sino-sino ang 14 na mangingisdang ito. Ang leader nila, si Ivan Petrovich, 23 taong gulang, ipinanganak sa isang pamilya ng mangingisda sa Kamchatka Peninsula at nagsimulang sumampa sa barko sa edad na 15. Sa panahon ng Sobyet, naging kapitan siya ng isang barkong pag-aari ng gobyerno. 40 taon siyang naghabol ng isda mula sa Bering Sea hanggang sa Okhotsk Sea. Ang kanyang mga kamay ay may malalalim na guhit dahil sa alat ng hangin at sa lambat. Ang hinliliit sa kaliwang kamay niya ay putol mula sa unang kasukasuan dahil sa isang aksidente sa winch taong taon na ang nakalipas. Ilang libong tonelada ng isda na ang hinila ng mga kamay na ito, iyon ang palagi niyang sinasabi. Ngunit, matapos bumagsak ang Unyong Sobyet, humina ang industriya ng pangingisda. Ang dating 200 barko sa kanilang fleet ay ngayon ay 30 na lang. Karamihan sa kanilang huli ay ginagawang frozen blocks at ibinebenta ng mura sa mga pabrika sa China at South Korea. Ang 1 kilo ng salmon ay 50 rubles lamang, katumbas ng humigit kumulang 60 piso. 100 piso para sa isdang pinagbuwisan ng buhay. Ang trabaho namin ay hilahin ang isda mula sa dagat. Ang kasunod noon, hindi na namin alam. Ang pagproseso, ang pagbenta, iba ang gumagawa. Kami, tagahuli lang. Iyan ang laging sinasabi ni Ivan. Sumunod si Natasha Orlova, 48 taong gulang, isang quality control supervisor sa isang fish processing plant sa labas ng Vladivostok, pero ang planta ay isang konkretong kahon
na itinayo 10 taon na ang nakalipas. Sira ang heater sa taglamig at nililiparan ng langaw sa tag-araw. Ang trabaho niya ay suriin ang mga frozen na bloke ng isda para malaman kung bulok o hindi. Quality control? Pero dalawa lang ang pagpipilian. Bulok o hindi bulok. Ang konsepto ng sariwa o malinamnam. Wala sa aming pabrika. Naulila siya sa ina noong 15 anyo siya at huminto sa pag-aaral para buhayin ang kanyang mga kapatid. Mahigit 30 taon na siyang nagtatrabaho sa iisang pabrika. Si Alexei Volkov, 35 taong gulang, isang batang mangingisda. 5 taon na ang nakalipas, biglang nagsara ang pinagtatrabahuhan niyang planta. Natalo sa kompetisyon sa presyo. May asawa siya at 2 anak. Nang magsara ang planta, tinanong ako ng asawa ko kung anong gagawin namin. Wala akong maisagot. Sa huli, pinili niyang sumampa sa barko. Ngunit ang sahod ng mga batang mangingisda ay 3,000 rubles lang sa isang araw o humigit kumulang 3,000 piso, wala pa sa 10% ng sahod ng isang mangingisda sa ibang bansa. Habang lumalakas ang huli ko, lalong nasisira ang katawan ko. Pero hindi tumataas ang kita. May kinabukasan ba ang trabahong ito? Araw-araw ko itong iniisip. At si Boris Zakharov, 55 taong gulang, isang dating marine biologist. Nakakuha siya ng doctorate sa isang unibersidad sa Moscow. Ngunit nang biglang putulin ang budget para sa research, umalis siya at bumalik sa kanyang bayan sa Sakhalin kung saan siya ngayon ang alkalde ng isang maliit na fishing village. Ang populasyon ng nayon ay paunti ng paunti. Mula 510 taon na ang nakalipas, ngayon ay 180 na lang. Lahat ng kabataan ay umalis na. Hindi na iligtas ng siyensya ang nayon ko, pero hindi kami iiwan ng dagat. Hanggat nariyan ang dagat at isda, hindi mamamatay ang nayon. Iyan ang kanyang pinaniniwalaan. Kasama rin nila si Grigory, 70 taong gulang na dalubhasa sa crab fishing. Si Yuri, isang marine engineer, at 14 na iba pa. Lahat ay mga lalaki at babaeng nabuhay sa malupit na karagatan ng Russian Far East. 3 sa kanila ay babae. Kasama si Natasha. Galing sila sa isang 3-day Southeast Asian Fisheries Conference sa Bangkok. Ang layunin nila ay ipaalam sa mundo ang kalagayan ng kanilang industriya at maghanap ng bagong merkado at teknolohiya. Ngunit hindi naging maganda ang resulta. Ang isda ng Russia ay mababa raw ang kalidad. Huwag kayong magdala ng frozen blocks. Magdala kayo ng produktong may dagdag na halaga. Iyon ang masasakit na salitang narinig nila. Sabi ni Ivan na may pait sa mukha. Mababa ang kalidad? Buhay namin ang pinuhunan sa isdang iyan. Wala nang mas sasariwa pa riyan. Mahinahong sumagot si Natasha. Ang problema, hindi natin napoproseso habang sariwa. 3 araw bago makarating sa pantalan. 1 araw pa bago ma-freeze. Sa mga panahong iyon, nawawala na ang kasariwaan. Masyadong luma ang mga gamit natin. Tahimik lang si Alexei, pero bakas sa mukha niya ang lungkot. Wala na namang magbabago. Ang flight nila pabalik mula Bangkok ay dapat dadaan sa Middle East papuntang Moscow. Ngunit 4 na oras matapos mag-take off, isang super typhoon, si Bagyong Karding, ang mabilis na nabuo sa silangan ng Pilipinas at hinarangan ang kanilang ruta. Isang napakalaking bagyo na may lakas ng hangin na 250 kilometers h at lawak na 800 kilometro. Narinig ang anunsyo ng kapitan. Dahil sa epekto ng bagyo, hindi na po posible ang paglipad sa nakatakdang ruta. Para sa kaligtasan ng lahat, mapipilitan po tayong mag-emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport sa Pilipinas. Sumilip si Ivan sa bintana at bumulong. Pilipinas? Ano? Ang bansa ng adobo. Pero kung kumakain sila ng isda, hindi na masama. Ngunit mas mabigat ang pagdududa kaysa sa pananabik sa kanyang mukha. Ang mga mauunlad na bansa, nilalagay lang nila ang isda sa mga plastic pack
hinihiwa ng makina, at inilalagay sa styrofoam tray. Ang isdang pinaghirapan namin, ipoproseso lang sa isang conveyor belt. Siguradong ganyan din sa Pilipinas. Si Natasha ay may pag-aalinlangan din. Narinig ko na advanced daw ang teknolohiya nila sa isda. Pero sa huli, mass production lang din iyan. Pareho lang sa Russia. Mas malaki lang ang sukat. Si Boris, bilang isang siyentipiko, ay may bahagyang naiibang reaksyon. Nabasa ko sa isang journal, nakakaiba raw ang industriya ng isda sa Pilipinas. Baka interesante, ngunit kahit siya ay walang ideya sa tindi ng pagbabagong magaganap. Si Alexei naman ay may mas praktikal na alalahanin. Paano ang bayad sa hotel? Wala tayong sobrang pera. Mahal daw ang bilihin sa Pilipinas. Wala ni isa sa kanila ang nakarating na sa Pilipinas. Ang alam lang nila tungkol dito ay si Manny Pacquiao at ang magagandang beaches. Gabi na ng 9:00 nang lumapag sila sa NAIA. Pagbaba nila sa eroplano, biglang huminto si Ivan. Anong amoy ito? Ito ang maalinsangang hangin ng Pilipinas, isang bagay na banyaga sa kanila na sanay sa tuyo at malamig na hangin ng Russia. Ang proseso ng imigrasyon ay nakakagulat na naging mabilis. Sa kabila ng emergency landing, naghanda ang mga staff ng paliparan ng simpleng gabay sa Ingles at Ruso. May anunsyo sa Ruso! Gulat na sabi ni Grigory. Alam ba nilang darating tayo? Marahil ay nakipag-ugnayan na ang airline. Ang bilis ng aksyon nila. Paliwanag ko. Suminghal si Ivan. Sa Russia. 3 oras kang maghihintay. 10 papeles ang pipirmahan mo. At masungit pa rin ang staff. Sa bus papunta sa hotel na inayos ng airline, sinabi ni Ivan habang nakatingin sa labas, malinis ang kalsada nila. Walang butas. Sa Russia, puro lubak ang daan. Nakakasira ng sasakyan. Dagdag ni Natasha. At lahat ng ilaw sa poste, gumagana. Sa Vladivostok, kalahati niyan, sira. 11:00 na ng gabi nang makarating kami sa hotel. Sa check-in, isang staff ang yumuko ng bahagya at bumati. Good evening po. Pasensya na po sa naging abala sa inyong biyahe. Welcome po sa Pilipinas. Sana po ay makapagpahinga kayo ng mabuti. Pabulong na nagtanong si Alexei sa akin. Joey, bakit humihingi ng pasensya ang staff ng hotel? Bagyo ang may kasalanan, hindi sila. Sa Pilipinas kasi, Alexei, may kultura ng pasensya at pakikiramay. Kung naabala ang bisita, kahit hindi nila kasalanan, ipinaparamdam nilang naiintindihan nila kakaibang bansa. Sabi ni Alexei habang umiiling. Pagpasok sa kwarto, agad na sinuri ni Boris ang banyo. May mainit na tubig sa gripo. At agad-agad, sa kanyang nayon sa sakalin, kailangan pa niyang magpakulo ng tubig sa kahoy at maghintay ng 30 minuto. Umupo si Ivan sa kama. Isang gabi lang naman ito. Pagkalipas ng bagyo, aalis din tayo. Wala akong interes sa Pilipinas. Ngunit ang mga susunod na pangyayari ay ganap na babaliktad sa mga salitang iyon. Kinabukasan, nalaman naming hindi kami makakaalis sa loob ng hindi bababa sa 3 araw. Sasagutin ng airline ang hotel at pagkain, ngunit ang 14 na mangingisda ay nababagot. Anong gagawin natin sa loob ng 3 araw? Reklamo ni Ivan. Hindi ako sanay na nakatunganga lang sa lupa. Nag-alok ako. Dahil nandito na rin lang po tayo sa Pilipinas, bakit hindi natin bisitahin ang isang dampa? Ito po ang sentro ng kalakalan ng sariwang isda. Palengke ng isda? Nakakita na ako niyan. Mayroon din sa Vladivostok. Mga isdang nakalatag lang sa sementadong sahig. Walang interes si Ivan, ngunit sumang-ayon si Boris kaya napilitan na ring sumama ang lahat. Pagsakay pa lang namin sa tren, sunod-sunod na ang kanilang pagkamangha. Ang beep card machine, ang tren na dumarating sa tamang oras, ang tahimik na mga pasahero. Ngunit ang tunay na pagkabigla
ay nagsimula nang marating namin ang isang seaside dampa. 8:00 ng umaga, buhay na ang dampa. Magkabilaan ang maliliit na stall at ang mga sariwang isda at lamang dagat ay nakaayos ng napakaganda. Sa sandaling makita nila iyon, lahat sila ay napahinto. Ano to? Ang boses ni Ivan ay hindi lang puno ng pagtataka, kundi may bahid ng galit. Nakatitig siya sa isang stall na nagbebenta ng kinilaw. Magagandang hiwa ng tanige na nakaayos na, parang bulaklak sa isang maliit na platito. Magkano to? Tanong niya. 1,500 po. Yung special, sagot ng tindera, si Aling Mila, 5 taong gulang. Tiningnan ni Ivan ang presyo ng 2 beses. Pagkatapos ay ang katabing platito. Isang mas simpleng kinilaw. Ilinong-linong-lino. Ganito kanipis na hiwa. Ilinong-linong-linong-linong-linong. Nakita kong namumula ang kanyang muka. Kalokohan! Sa Russia, ang isang buong salmon, wala pang 200 rubles. 200 piso. Tapos itong kakarampot na hiwa ay 1,500? Ang isdang halos ikamatay naming hulihin ay 50 piso lang kada kilo. Tapos, pag hiniwa lang ng Pilipino, 1,500 na? Panloloko to. Medyo nataranta si Aling Mila. Pero mahinahon siyang sumagot. Sir, 4:00 po ng madaling araw. Dumating yan. Sariwang-sariwa. Huli po yan sa Palawan. At ang chef po namin, isa-isa niyang hinihiwa. Yan ang hindi salungat sa litid. Iba po kasi ang lasa kapag tama ang hiwa. Iba ang lasa dahil sa hiwa. Kalokohan! Isda ay isda! Pare-pareho lang yan. Suminghal si Ivan. Sumang-ayon si Natasha. Binabayaran ng mga tao ang itsura. Pareho lang naman ang laman. Packaging lang ang nagpapamahal. Madalas gawin yan sa pabrika namin. Ngunit si Boris, dahil sa kanyang pagiging siyentipiko, ay sumilip sa loob ng stall. Joey, tingnan mo ang temperature control ng chiller nila. Digital at bawat isang degree, nakikita. Sa amin, walang ganoong kagamitan. Nakiusap ako kay Aling Mila kung pwede naming makita ang likod ng kanyang stall. Maliit lang ito, pero ang sistema ng pag-aalaga nila sa isda ay higit pa sa kanilang inaasahan. Paliwanag ni Aling Mila. Pangatlong henerasyon na po kami rito. Turo pa ng lolo ko. Dapat sariling mata mo ang pipili ng isda. Gumigising ako ng 3:00 para pumunta sa bagsakan. Tinitingnan ko ang bawat isa, ang linaw ng mata, ang kintab ng kaliskis, ang kulay ng hasang. Kinakapa ko. Inaamoy. Lahat ng pandama, ginagamit para malaman kung sariwa. Linaw ng mata? Kintab ng kaliskis? Gulat na tanong ni Natasha. Sa pabrika, tinitingnan lang namin kung may yelo pa sa ibabaw ng bloke. Hindi na namin nakikita ang mata o kaliskis. Kasi buo nang naka-freeze ang isda. Pagdating sa amin, nagpatuloy si Aling Mila. Pati kutsilyo, importante. May 12 klase kami rito, depende sa isda at sa hiwa. Itong manipis at mahaba, para lang sa pagfilet ng pangkinilaw, isang direksyon lang ang hiwa para hindi masira ang cells at manatili ang natural na tamis ng isda. 12 klase? Nanlaki ang mata ni Ivan. 40 taon na ako, iisang kutsilyo lang ang gamit ko sa lahat. Hiwa sa tiyan, tanggal ulo, tanggal lamang loob. Yun lang. Para saan ang 12 klase? Bawat isda may tamang paraan ng paghiwa para lumabas ang pinakamasarap na lasa niya. Iba ang takbo ng litid ng tanige sa lapu-lapu, kaya iba rin dapat ang kutsilyo at hiwa. Nang marinig ito, ang galit ni Ivan ay napalitan ng pagkalito. Takbo ng litid? Ni minsan, hindi ko inisip ang litid kapag naghihiwa ako ng isda. Ngumiti si Aling Mila. Gusto po kasi namin na ang isdang pinaghirapan ng mga mangingisda ay maihain sa customer sa pinakamagandang kondisyon. Ayaw naming masayang ang pagod nila, kaya bawat isa, maingat naming tinatrato.
Nang marinig ang mga salitang iyon, sandaling natigilan si Ivan, ngunit agad siyang tumalikod at bumulong. Salita lang yan. Hindi pa rin bukas ang kanyang puso. Habang naglalakad kami sa dampa, sunod-sunod pa ang kanilang pagkamangha. Sa harap ng isang stall, ang mga isda ay nakalatag ng maganda sa ibabaw ng dinurog na yelo. Sabi ni Grigory, malinis ang yelong ito. Sa Russia, hindi kami gumagamit ng yelo. Kadalasan, sa sahig lang nakalagay ang isda, kahit dapuan ng langaw, walang pakialam. Sa harap ng isang maliit na karinderya, napahinto si Alexei. Joey, anong ginagawa niya? Isang lalaki, si Mang Celso, 58 taong gulang, ang matiyagang naghihimay ng bangus para gawing relenong bangus. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw na parang may sariling isip. Bawat tinik ay natatanggal nang hindi nasisira ang balat. Parang isang sayaw. Gumagawa po siya ng relenong bangus. Isa sa pinakamasarap na lutong isda rito. Bangus? Bakit ganyan katagal gawin yan? Ang daming proseso. Bangus? Ang daming proseso. Lumapit si Alexei at nagtanong. Bakit po ganyan kaingat ang paggawa ninyo? Hindi po ba mabagal yan? Sumagot si Mang Celso nang hindi tumitingin. Hindi po bilis ang habol ko, kundi sarap. Kailangan pong walang maiwang tinik para sa kakain. Pero kung matagal, tataas ang gastos. Kung iisipin ang kita, mas maganda kung mas mabilis. Doon lang huminto si Mang Celso at tiningnan si Alexei sa mata. Kung isasakripisyo mo ang lasa para sa kita, hindi na yan pagkain. Produkto na lang yan ang ginagawa ko. Pagkain, hindi produkto. Natigilan si Alexei. Sa Russia, ang isda ay produkto. Mabilis, mura, maramihan. Iyon lang ang alam niyang industriya. Sa isang sulok ng dampa, may isang maliit na pwesto na nagbebenta ng mga lutong bahay na ulam. Isang matandang babae, si Lola Flora, na mukhang mahigit 80 na, ang mag-isang nag-aasikaso. Masarap to. Bili na kayo, sabi niya nang may ngiti. May adobong pusit sa maliliit na tasa. I-50 ang isa. Kumuha si Ivan. Isinubo niya at natigilan. Masarap, sabi niya. Pagkatapos ay nanahimik ng ilang segundo. Joey, paano ito niluto? Tuwang-tuwang ipinaliwanag ni Lola Flora. Itong pusit. Nililinis ko muna ng maigi. Tapos, pinapakuluan ko ng 2 oras sa suka at bawang sa mahinang apoy para lumambot. Kailangan mabantayan para hindi masunog. Ganyan lang. 2 oras para sa 50 pisong pusit? Hindi makapaniwalang tanong ni Natasha. Sa pabrika namin, i-freeze lang namin yan, tapos ibebenta. Walang luto-luto. Tumawa si Lola Flora. 60 taon ko na itong ginagawa. Ang kaligayahan ko, yung marinig na nasarapan ang customer. 60 taon? Ulit ni Ivan. Oo, mangingisda ang asawa ko dati. Ang huli niya, niluluto ko at tinitinda. Wala na siya ngayon, pero pangako ko sa kanya itong tindahan. Hanggat kaya ng katawan ko, itutuloy ko. Sa likod ng ngiti ni Lola Flora, nakita ko ang isang malalim na dedikasyon at naramdaman din ito ni Ivan. Tahimik siyang bumili ng isa pang tasa ng adobong pusit at dahan-dahang kinain. Ang mukha niya ay hindi nagalit. Malalim ang iniisip. Pag-alis namin sa dampa, nagpunta kami sa isang turo-turo para mananghalian. Pagpasok namin, lahat sila ay natigilan. Joey, ano yung mga nakahilerang pagkain? Tanong ni Grigory. Turo-turo po yan. Ituturo nyo lang ang gusto ninyo. Nakita ni Alexei ang presyo sa karatula. Isang kanin at isang ulam, 100 piso? Opo, may mga ganyang meal, 100 piso? Katumbas ng 100 rubles? Makakain ka na ng isda? Umupo sila at maingat na kumuha ng pagkain. Unang kumain si Alexei ng pritong galunggong. Sarap! 100 piso lang to!
Imposible! Sunod na isinubo ni Ivan ang isang maliit na inihaw na tilapia. Ivan, ayos ka lang? Tanong ni Boris. Binuksan ni Ivan ang kanyang mga mata. Namumula ang mga ito. Ang isdang 40 taon kong hinuhuli at pinagbubuwisan ng buhay. Binibili sa amin ng 15 piso kada kilo. Dito sa Pilipinas, ang kapirasong isda na nagkakahalaga ng 100 piso, ganito kasaya ang nagiging mukha ng kumakain. Huminga siya ng malalim. Ang mga isda namin, dapat ganito sila kinakain. Hindi ginagawang frozen block, nilalagyan ng kemikal, at ginagawang dilatang walang lasa. Sumingit si Natasha. Pero baka iba ang isda rito. Huli sa malapit, kaya sariwa. Si Boris, na nakaupo malapit sa kusina, ay nagtanong sa tindera. Saan po galing ang isdang ito? Ay, yan pong galunggong. Huli lang kaninang madaling araw sa Navotas, sagot ng tindera. Araw-araw po kaming kumukuha ng sariwa. Paano niyo po napapanatiling malasa kahit mura? Tanong ni Alexei. Simple lang ang luto. Pritong malutong. Asin at paminta lang. Tapos, sausaw sa sukat bawang. Hindi kailangan ng maraming rekado kung sariwa ang isda. Yun ang sikreto. AFIDS, yun ang sikreto. Ang paggalang sa kasariwaan ng isda. Paggalang sa kasariwaan. Bulong ni Boris. Bilang marine biologist, inakala niyang alam na niya ang lahat tungkol sa isda, pero ang mga salitang iyon ay bago sa kanya. Sa Russia, ang isda ay resource. Hinuhuli, ibinebenta, ginagawang pera. Hindi namin iniisip ang buhay na ibinigay nito. Habang nakatingin sa mga taong masayang kumakain, bumulong si Ivan. Sa 100 piso, ganito kaingat na inihanda ang isda. Ang isda namin, dapat ganito rin sila tinatrato. Pero ang sa amin, ginagawang bloke, walang pangalan, dinadala sa pabrika sa China. Hindi namin alam kung sino at paano kinakain. Ang daya, tumagos sa puso ko ang mga salita ni Ivan. Hindi iyon galit. Paglabas namin sa kainan, lahat sila ay tahimik. Noong hapon, dinala ko sila sa isang kilalang restaurant na pag-aari ng kaibigan ko. Pumayag ang head chef, si Chef Mateo, 50 taong gulang, na ipakita sa kanila kung paano siya naghahanda ng isda. Pagpasok pa lang sa kusina ni Chef Mateo, napasigaw si Natasha. Anong kalinisan nito? Ang mga stainless steel na mesa ay kumikinang. Ang mga sangkalan ay malinis at ang mga kutsilyo ay maayos na nakahanay. Ang mga ref ay may digital thermometer. 100 beses na mas malinis kaysa sa pabrika namin. At pribadong restaurant lang ito. Naglabas si Chef Mateo ng isang malaking lapu-lapu at inilagay sa sangkalan. Bago hawakan ng kutsilyo, yumuko siya ng bahagya sa isda. Bakit po kayo yumuko? Tanong ni Boris. Nagpapasalamat ako sa isda. Ang lapu-lapong ito ay isang buhay na malayang lumalangoy sa dagat. Kukunin natin ang buhay niya, kaya nararapat lang na bigyan ng respeto. Nakatayo lang si Ivan, nakahalukip-kip. Ang paghiwa ni Chef Mateo ay parang sining, walang nasayang na galaw. Nang matapos siyang magfilet, halos walang naiwang laman sa tinik. Tingnan niyo yung tinik? Walang laman? Bulong ni Ivan. Kung ako ang gagawa niyan, 20% ng laman. Maiiwan sa tinik. Itinaas ni Chef Mateo ang isang filet sa ilaw. Sinusuri ko kung nasira ang mga hibla ng laman. Kapag nasira, mag-iiba ang tekstura. Sinusuri ang hibla? Sa unang pagkakataon, narinig ko ang purong pagkamangha sa boses ni Ivan. Sunod niyang tinanggal ang balat. Bawat milimetro ay mahalaga. Ang manipis na parte sa ilalim ng balat. Diyan nakatago ang pinakamasarap na taba. Ang balanse ng lasa ay nakasalalay sa kung paano mo ito tatanggalin. Tinitigan niya ang filet at sinabing, ang lapu-lapong ito, huli ng mangingisda kaninang madaling araw. Nagpunta siya sa laot, hinarap ang alon,
Hinila ang lambat at iningatan ang bawat isda para hindi masaktan. Bilang pagpupugay sa pagod niya, obligasyon kong lutuin ito gamit ang pinakamataas na antas ng husay. Pagpupugay sa pagod ng mangingisda. Nang ulitin iyon ni Ivan, nanginginig ang kanyang boses. Ang 62 taong gulang na beterano ay may luha sa kanyang mga mata. 40 taon, walang sinumang nagbigay pugay sa pagod ko. Ni minsan, hindi ko inisip kung paano kinakain ang huli ko. Pero ang taong ito, para sa isang mangingisdang hindi niya kilala, ganito kaingat niyang tinatrato ang isda. Tinabonan ni Ivan ng 2 kamay ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga balikat. 40 taon sa nagyayelong dagat, isang lalaking hindi umiimik, ngayon ay unang beses na umiyak sa isang maliit na kusina sa Maynila. Pasensya na, sabi niya habang pinupunasan ng luha. Kanina sa dampa, nagreklamo ako na mahal ang kinilaw. Sabi ko, panloloko ang E1,500, pero mali ako. Sa ganitong husay, sa ganitong respeto, sa ganitong dedikasyon, kulang pa ang AU 1,500. Tanga ako. Lumapit si Chef Mateo kay Ivan at marahang sinabi, kayo pong mga mangingisda ang may pinakamarangal na trabaho. Dahil sa inyo, mayroon kaming niluluto. Palagi po akong nagpapasalamat sa inyo. Hinawakan ni Ivan ang kamay ni Chef Mateo. Ang magaspang na kamay ng mangingisda at ang pinong kamay ng chef magkaiba, ngunit parehong nakaharap sa iisang buhay ng isda. Umiiyak din si Natasha. 30 taon na ako sa trabaho, pero ngayon lang ako nakakita ng taong ganito kaingat magtrato ng isda. Ang ginagawa ko pala ay hindi quality control. Simpleng pag-uuri lang. Si Boris ay tahimik na nagsusulat sa kanyang notebook. Sa Pilipinas, ang isda ay hindi resource, kundi buhay. Mula sa mangingisda, sa biyahero, sa kusinero, hanggang sa kumakain lahat ay gumagalang sa buhay na iyon. Ito ay isang pagpapahalaga na wala sa Russia. Si Alexei ay nakasandal sa pader, nakatingin sa kisame. Naging mangingisda ako dahil wala akong pagpipilian. Pero dito, lahat ng trabahong konektado sa isda ay may dangal. Ang kulang sa akin, hindi husay, dangal. Sa huli, binigyan kami ni Chef Mateo ng tsaa. Kasama nito ay isang maliit na kakanin. Chef, anong isda po ito? Tanong ni Boris. Ay, suman po yan. Nahinugis isda. Kakanin po. Ngumiti si Chef Mateo. Ganyan po namin kamahal ang isda. Pati kakanin. Hugis isda. Humagalpak ng tawa si Dimitri. Kakanin? Nahugis isda. Sa Russia, ang isda ay kinakain o ibinebenta. Hindi ginagawang dekorasyon. Baliw talaga sa isda ang bansang ito. Lahat sila ay tumawa. Iyon ang una nilang totoong tawa sa biyahe. Nang gabing iyon, dinala ko sila sa isang maliit na ihawan sa isang eskinita. 8 upuan sa counter, 2 mesa. Ang may-ari, si Tatang Kiko, 67 taong gulang ang mag-isang nagpapatakbo sa pader. Nakasulat sa pisara ang menu, ang pangalan ng mga isdang huli ng araw na iyon. Kasya ba tayong 14 dito? Tanong ni Ivan. Oo naman, naglaan na si Tatang Kiko ng lugar para sa atin. Pagpasok namin, masayang bumati si Tatang Kiko. Tuloy kayo. Kayo pala yung mga mangingisda mula Russia. Sige, ngayong gabi, patitikimin ko kayo ng pinagmamalaki kong isda. Sa ibabaw ng counter, nakalatag sa yelo ang mga sariwang huli. Maliit ang lugar, pero nakakagulat ang dami at kasariwaan ng isda. Ang aalok ko ngayon, itong panganang tuna galing Jensan at itong blue marlin na huli sa Bingwit. Masarap din itong pusit galing Bataan. Kinuha niya ang isang buong tuna at hinaplos ito. Itong tuna, huli kaninang umaga lang sa Bingwit. Iba ang tuna na huli sa lambat at sa Bingwit. Sa lambat, nagpupumiglas, kumakalat ang dugo sa laman. Sa Bingwit,
Isang hilaan lang, kaya mas siksik at malinamnam ang laman. Iba ang lasa ng huli, sa bingwit at sa lambat. Hindi makapaniwalang tanong ni Ivan. Sa Russia, tone-tonelada ang hila namin sa isang bagsakan. Sobrang bagal kung isa-isa lang. Mabagal nga, mabilis na sagot ni Tatang Kiko. Pero iba talaga ang lasa. Iniisip ko ang customer na kakain nito. Mas mahalaga sa akin ang masarap na pagkain kaysa sa bilis. Hiniwa ni Tatang Kiko ang panga, nilagyan ng kaunting asin at paminta, at isinalang sa nagbabagang uling. Ito ang inihaw na panga. Tikman nyo, isang subo ni Ivan. Ang sikreto ay nasa init ng uling at sa kasariwaan. Ang tamis na yan, sa tunang huli lang, sa bingwit mo matitikman. Pati si Natasha ay hindi makapaniwala. Ganito pala, kadelikado ang lasa ng tuna. Akala ko, pangdelata lang yan. Sa 30 taon ko sa industriya, ngayon lang ako nakatikim ng ganito. Ngumisi si Tatang Kiko. Walang isdang, mura lang. Bawat isda, may sariling pinakamasarap na paraan ng pagkain. Trabaho ng kusinerong tulad ko na hanapin yon. Nang magsimula na ang inuman, naging mas masaya ang kuwentuhan. Ikinuwento ni Ivan ang pangingisda sa Russia. At sinagot naman ito ni Tatang Kiko ng kwento tungkol sa pangingisda sa Pilipinas. Kahit ako ang tagasalin, may koneksyon sa pagitan nila na higit pa sa salita. Pabulong na sinabi sa akin ni Tatang Kiko, Joey, itong si Ivan, maganda ang mga mata niya. Mata ng taong kilala ang dagat. Nang medyo nakainom na, nagsimulang kumanta si Ivan ng isang awit ng mangingisdang Ruso. Ang malalim at malakas niyang boses ay umalingaw-ngaw sa maliit na ihawan. Hindi ko naiintindihan ang liriko, pero ramdam ng lahat ang lungkot at lakas nito. Nang matapos ang kanta, sinabi niya, magandang awit. Ang kanta ng mga mangingisda, pare-pareho lang sa buong mundo. Ang kaba bago pumalaot, ang saya ng maraming huli, ang dasal para sa mga kasamang hindi na nakabalik. Mangingisda rin ang tatay ko. Ganyan din ang mga kinakanta niya. Mangingisda rin po ang tatay ninyo? Tanong ni Boris. Oo, sa Batangas. Tagahuli ng tulingan. Kusinero ako, pero dugo ng mangingisda ang dumadaloy sa akin. Kaya hindi ko kayang tratuhin ng basta-basta ang isda. Ang paggalang sa isda ay paggalang na rin sa tatay ko. Nang marinig iyon, tumulo ang luha mula sa mga mata ni Ivan. Mangingisda rin ang tatay ko. Sa Kamchatka, sabi niya sa akin, ang dagat ay kusina ng Diyos. Ang isda ay pagkain ng Diyos. Kaya bago ka pumalaot, tanggalin mo ang sombrero mo at yumuko ka sa dagat. Nanahimik si Ivan sandali, tapos nagpatuloy. Pero nakalimutan ko na yun. Dumating ang panahon na ang isda ay naging pera na lang sa paningin ko. Magkano kada kilo? Magkano kada tonelada? Produkto na lang. Mapapagalitan ako ng tatay ko. Sinalina ni Tatang Kiko ng isa pang baso si Ivan. Kung nakalimutan mo, pwede mo namang alalahanin ulit. Hindi pa huli ang lahat para gumalang sa isda. Pauwi, tumingala si Ivan sa langit at bumulong. Alam ng mga kusinero sa Pilipinas ang tungkol sa aming mga mangingisda. Naiintindihan nila ang hirap namin. Kaya maingat nilang tinatrato ang isda. Sa Russia, walang pakialam ang mga taga-pabrika sa amin. Hindi nila alam kung saan galing ang isda. Basta materyales lang. Kung magbabago yun, maaaring magbago rin ang industriya sa Russia. Marahang sabi ni Boris, magbabago. Babaguhin ko. Sa unang pagkakataon, may determinasyon sa boses ni Ivan. Habang pabalik sa hotel, nadaanan namin ang isang convenience store. Joey, anong tindahan yan? Bukas pa ng ganitong oras? Tanong ni Gregory. Convenience store po. Bukas 24 oras. Pagpasok nila, muli silang namangha. Ang dami ng nakahilerang onigiri, bento, at sandwich. Joey, magkano itong kanina may palaman? Tanong ni Alexei
Hawak ang isang tuna mayo onigiri. Mga 45 piso po. 45 piso? May tuna sa loob? Opo. Ginadgad. Na tuna na may mayonnaise. Tinitigan ni Alexei ang listahan ng sangkap. Simpleng-simple. Pero mabibili mo ng 45 piso sa gitna ng gabi? Lahat sila ay kumuha ng kani-kanilang onigiri. Pinili ni Ivan ang salmon, isang kagat, at huminto siya. Masarap. Pati salmon sa loob ng ganito kaliit na kanin, ang sarap ng pagkaluto, sakto ang pagkakaihaw. Nakita ni Natasha ang isang bento ng inihaw na bangus belly. 99. Wala pang 100 piso, may kanin, ulam at atsara ka na. At sa convenience store pa! Hindi sa restaurant! Si Boris naman ay natulala sa siopaw steamer. Ano to? Joey, siopaw po. Steamed bun na may palaman. Mga 40 piso. Mainit na pagkain sa convenience store? Hindi makapaniwalang sabi ni Boris. Sa Russia, ang mga tindahan, panis na tinapay, sigarilyo, at vodka lang ang laman. Ang eksena ng 14 na mangingisdang Ruso na nakaupo sa labas ng 7.11, kumakain ng onigiri at siopaw, ay isang ordinaryong tanawin para sa mga Pilipino. Ngunit para sa kanila, ito ay sunod-sunod na pagkabigla. Nakakatakot na bansa ang Pilipinas, sabi ni Ivan habang kumakain. Ang kinilaw sa dampa, ang 100 pisong pagkain, ang kutsilyo ng chef, ang ihaw ni Tatang Kiko. Lahat magagaling. Pero ang pinakadaya sa lahat, itong convenience store. Pati sa 45 pisong onigiri, ramdam mo ang respeto sa pagkain. Hindi ba marunong magtipid sa kalidad ang bansang ito? Tumawa si Dimitri. Ivan, sabi mo dati, wala kang interes sa Pilipinas. Ngayon, halos maiyak ka na sa onigiri. Tumahimik ka, sabi ni Ivan. Mukhang napipikon pero masaya. Tinititigan ni Natasha ang lalagyan ng bento. Tingnan mo ang pagkaayos. Nakahiwalay ang isda sa kanin at atsara. Maganda tingnan. At mass-produced ito sa pabrika, di ba? Ibang-iba sa frozen food namin. Ibig sabihin, ang level ng quality control sa mga pabrika ng pagkain sa Pilipinas sobrang taas. Bumalik si Alexei sa loob para bumili ng isa pang onigiri. Tatawanan ako ng asawa ko kapag ikinuwento ko to. Isang mangingisdang Ruso, humanga sa onigiri ng Pilipinas. Pero ang sarap talaga. Sa ganitong presyo, ganito ang kalidad. Hindi sila nagtitipid kahit mura. 11:00 na ng gabi nang makabalik kami sa hotel. Pero walang gustong matulog. Nagtipon sila sa lobby at nagkuwentuhan tungkol sa lahat ng nakita nila, sabi ni Yuri, ang engineer. Hindi ako marunong sa pagluluto, pero ang naramdaman ko ngayon, tinatrato ng mga Pilipino ang pagkain na parang pag-aalaga sa makina. Lahat may precision at respeto. Isang tornilyo lang ang hindi mo higpitan, magkakaaksidente. Isang hiwa lang ng isda ang mali mo, papangit ang lasa. Pareho lang ang prinsipyo. Si Elena, 40 taong gulang, isa sa mga babaeng mangingisda, ay marahang nagsalita. Lagi kong naririnig na ang pangingisda ay trabaho ng lalaki, pero nang makita ko si Lola Flora sa dampa, as in taanyos na. Mag-isang nagpapatakbo ng tindahan, walang kasarian o edad. Ang mahalaga ay ang dangal sa trabaho. Tinapik ni Ivan si Elena. Ikaw ang pinakamagaling sa amin. Walang lalaki o babae. Sa dagat, ang galing ang basehan. Sa ikatlong araw, binisita namin ang Navotas Fishport. Gusto ni Boris na makita mismo kung paano gumagana ang isang pantalan sa Pilipinas. Pagpasok pa lang namin sa bagsakan, lahat sila ay natigilan. Ang mga huling isda ay maayos na pinaghiwa-hiwalay ayon sa uri at sukat, nakalagay sa mga banyerang may yelo. Galunggong sa galunggong, tilapia sa tilapia, tuna sa tuna. Hindi ganito sa amin. Nanginginig ang boses ni Ivan. Pagdaong ng barko, diretso ang isda sa conveyor belt papuntang freezer.
Walang hiwa-hiwalay. Lahat, isang bagsakan, isang bloke, isang mangingisda. Si Mang Rico, 28 taong gulang, ang lumapit sa amin. Magandang umaga po, mga bisita po, mga mangingisda po. Mula Russia. Gusto nilang makita ang pantalan. Ah, taga Russia. Malalaki po ang huli niyo roon, no? Kami rito, maliliit na bangka lang, sa malapit lang. Para yung huli, sa loob ng isang araw, nasa palengke na. Sa loob ng isang araw? Gulat na tanong ni Gregory. Ang barko namin, 2 araw papunta pa lang sa pangisdaan. 2 araw pabalik. 4 na araw na sa barko ang isda. Pangarap lang sa amin ang isang araw. Ipinakita sa amin ni Mang Rico ang kanyang bangka. Maliit, pero napakalinis. Itinuro niya ang isang maliit na altar sa loob. Ito po ang altar ng Santo Niño. Bago kami pumalaot, nagdarasal muna kami rito. Tinitigan ni Boris ang altar kung saan may imahen, rosaryo, at bulaklak. Kaligtasan at magandang huli at pasasalamat sa dagat at sa isda sa mga biyayang binibigay sa amin. Pasasalamat sa dagat. Bulong ni Boris. Sa barko namin, walang lugar para sa dasal. Ang dagat ay kalaban, ang isda ay tropeo. Pero dito, ang dagat ay bukal ng biyaya. At ang isda ay regalo ng buhay. Sa isang karinderya sa pantalan kami nag-almusal. Sinigang na isda, awanti. Ang isda ay sariwang-sariwa, malambot at malinamnam. Ang sarap, sabi ni Alexei. Itong isda, galing lang sa dagat kanina, no? Oo, iho, sabi ng tindera. Sariwa ang pinakamasarap. Sa 5 piso. Ganito kasarap na isda? Hindi mapigilan ni Alexei ang pagkain. Sa amin, walang kainan sa pantalan. Kumakain kami ng delata sa barko. Pabalik sa bus, tumatawang sinabi ni Dimitri, magtayo tayo ng karinderya sa pantalan sa Russia. Yung mangingisda mismo ang kakain ng sarili niyang huli. Magandang ideya, sabi ni Alexei. Dadagsain tayo ng mga turista. Lahat sila ay tumawa. Pero sa likod ng tawa, may seryosong plano. Dumaan kami sa isang supermarket. Pagpasok sa fish section, napahinto si Natasha. Supermarket ba to? Ang dami ng klase ng isda. Lahat nakapak ng maayos. May label ng presyo, pinanggalingan, at expiration date pati oras. Tinitigan niya ang temperatura ng chiller. 1 to 4 degrees Celsius. At yung expiration, hanggang oras nakalagay. Sa amin, buwan ang basehan. Nakita niya ang isang maliit na absorbent pad sa ilalim ng isda sa styrofoam pack. Ano to? Joey, drip absorption sheet po. Para sipsipin ang katas ng isda at manatiling sariwa. Drip absorption sheet, natulala si Natasha. Sa supermarket pack, may ganito? Ganyan sila kadetalyado? Sa amin, yung katas, kasama ng nade-deliver. Si Ivan naman ay nakatayo sa harap ng mga nakapak na kinilaw. Isang bandehado na may 5 klase ng isda. Eto nan 80 lang. Ganito kaganda ang ayos. Parang sa dampa lang. Ito ang kalidad sa isang ordinaryong supermarket, sabi ni Boris. Akala ko, ang dampa at mga restaurant ay espesyal na lugar. Pero ang supermarket, pang-araw-araw ito. Ibig sabihin, ang kultura ng pagkain sa Pilipinas, hindi lang sa mga propesyonal, nasa dugo na ng buong bansa. Isa na itong cultural infrastructure. Noong hapon, bumalik kami kay Chef Mateo. Nagpakita siya ng isang teknik. Kumuha siya ng isang buhay na isda at mabilis na sinaksak sa isang partikular na punto sa ulo at pagkatapos ay pinatulo ang dugo. Ito ang tamang paraan para hindi na magdusa ang isda at mapanatili ang kalidad ng laman. Kapag hindi mo tinanggal agad ang dugo, kumakalat sa laman at nag-iiba ang lasa. Hindi magdusa ang isda. Bulong ni Ivan. Sa amin, hinahayaan lang naming mamatay sa hangin ang isda sa deck.
Hindi namin iniisip ang sakit. Ipinaliwanag ni Boris na may siyentipikong basehan ito. Nagpatuloy si Chef Mateo. Ang mga mangingisdang Pilipino, ipinagmamalaki hindi lang ang husay sa paghuli, kundi pati ang husay sa tamang pagpatay ng isda. Ito ang unang hakbang para makarating ang masarap na pagkain sa hapagkainan. Husay sa pagpatay ng isda. Malalim na nag-isip si Ivan. Ang alam lang namin, humuli. Hindi namin inisip na responsibilidad din namin ang kasunod noon. Nang gabing iyon, hanggang hating gabi sila nag-usap sa lobby. Ako, 62 na, sabi ni Ivan. Pero ituturo ko sa mga bata ang natutunan ko. Hindi lang paghuli ang trabaho natin. Responsibilidad natin. Hanggang sa kung paano ito kakainin. Babaguhin ko ang sistema sa pabrika, sabi ni Natasha. Dapat isa-isang iproseso ang isda. Utang natin yon sa pagod ng mga mangingisda. May 3 bagay tayong dapat matutunan, sabi ni Boris. Una, respeto sa isda. Ikalawa, quality control sa buong supply chain. Ikatlo, paglikha ng value. Ang 15 pisong salmon, nagiging 700 pisong pagkain sa Pilipinas. Ang diferensya ay nasa teknolohiya at kultura, huling nagsalita si Alexei. Naging mangingisda ako dahil wala akong choice, pero ngayon, nalaman kong may dangal pala ang trabahong ito. Sa Pilipinas, nirerespeto ang mangingisda. Gusto kong ibalik ang respeto na yan sa Russia. Kinabukasan, sa airport, hinawakan ni Ivan ang kamay ko. Salamat, Joey. Sa 62 taon ko, ito ang 4 na araw na pinakamarami akong iniyak. Nahihiya ako sa pagsigaw ko sa dampa, pero kung hindi dahil sa galit na yon, hindi ko mararamdaman ang lahat ng ito. Dahil sa kultura ng isda ng Pilipinas, handa akong magsimula ulit bilang mangingisda. Inabutan ako ni Natasha ng isang maliit na papel. Pinabibigay ni Lola Flora, reseta ng adobong pusit niya. Lahat ng nagmamahal sa isda ay magkakaibigan. Habang pa-take off ang eroplano, nakita nila ang Manila Bay, bumulong si Ivan. Sa kabila ng dagat na yan, nandoon ang dagat namin. Iisang dagat. Magkadugtong. Ang mga pagbabago pagka-uwi nila ay higit pa sa aming inaasahan. Unang kumilos si Boris. Nagsumite siya ng 30 pahinang report sa Russian Federal Agency for Fisheries. Ang pagtatatag ng isang Philippine-style fisheries value chain. Naging viral ito. Si Ivan ay nagsimula ng training seminar sa Kamchatka, tinuturuan ang mga kapwa mangingisda ng tamang pag-handle ng isda, kasama na ang pagdugo. Noong una, pinagtawanan siya, pero nang matikman nila ang isdang dumaan sa proseso niya, natahimik sila. Iba ang lasa. Itinaas ng mga buyer ang presyo ng kanilang huli ng 50%. Sa pabrika ni Natasha, ipinaglaban niya ang pagbabago mula sa frozen block patungong individual quick freezing. Mas magastos. Pero nang ipakita niya ang datos mula sa Pilipinas, pumayag ang manager. Ang kanilang bagong produkto ay dinumog ng mga high-end restaurant sa Moscow. Si Alexei, tinupad ang pangarap niya. Nagtayo siya ng maliit na karinderya sa kanilang pantalan. Almusal sa pantalan. Nag-aalok siya ng sariwang huli ng araw. Tulad ng kay Tatang Kiko, nakasulat lang sa pisara ang menu. Naging matagumpay ito. Sa pader ng kanyang kainan, naka-frame ang reseta ni Lola Flora. Si Elena ay itinatag ang Russian Far East Fisherwomen Network na kumukonekta sa lahat ng babae sa industriya. Makalipas ang 1 taon, nakatanggap ako ng sulat mula kay Ivan. Joey, 1 taon na ang nakalipas. Ang dagat dito ay napakalamig pa rin, pero may isang bagay na nagbago. Kaninang umaga, bago ako pumalaot, tinanggal ko ang sombrero ko at yumuko ako sa dagat tulad ng ginagawa ng tatay ko. At ang bawat isdang huli ko, maingat kong pinoproseso. Araw-araw, naaalala ko ang sinabi ni Tatang Kiko. Hindi pa huli ang lahat para gumalang sa isda.
Sa edad na 62, nagsisimula pa lang ako, may kasamang litrato. Ang kanyang 8 taong gulang na apo, si Mikhail, hawak ang isang maliit na salmon. Sa likod, nakasulat. Ang unang itinuro ko kay Mikhail ay kung paano bumati sa isda. Ngayon, siya na ang pinakamagaling sa amin. Ang respeto sa isda na natutunan ng sanglaban 2 taong gulang na si Ivan sa Pilipinas ay naipasa na sa isang 8 taong gulang na bata sa Kamchatka. Ang tubig na lumalabas sa gripo, ang isdang nakahilera sa supermarket, inaakala nating lahat na ordinaryo lang ang mga ito. Pero sa likod ng bawat isda, may mangingisdang nagsugal ng buhay. May middleman na maingat na nag-uri at may kusinerong ginamit ang buong husay. Ang kultura ng pagkain sa Pilipinas ay binuo ng respeto at dangal ng lahat ng taong ito. Sa totoo lang, sa 4 na araw na iyon, baka ang pinakanagbago ay hindi ang mga mangingisdang Ruso, kundi ako. Sa pamamagitan ng kanilang mga mata, muli kong natuklasan kung gaano kaespesyal ang kultura ng sarili kong bayan. Ngayon, kapag bumibili ako ng isda sa supermarket, sa pagtingin ko pa lang sa pakete, naiisip ko na ang mukha ng mangingisdang pumalaot habang madilim pa. Sa isang simpleng karinderya, nararamdaman ko na ang buhay ng isda at ang husay ng kusinero sa bawat subo. Sa susunod na kumain kayo ng isda, sana ay maalala ninyo, ang isang pirasong iyan ay naglalaman ng buhay ng karagatan at ng kaluluwa ng lahat ng taong naging bahagi nito. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-iwan ng komento, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood.